Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinakwestiyon. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay proprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Grabe naman pong kasinungalingan at panlilin lang yan, Congressman Leandro Lebiste. Hindi po totoo ang sinasabi nyo na may umiiral na de facto martial law ngayon. Kasi mga kababayan, ang pagkakaunawa ko po dyan kapag sinabing may de facto martial law or may umiiral na de facto martial law, wala pong deklarasyon ng martial law pero in effect, meron pong ginagawang pagsupil sa demokrasya or tinatanggalan ng kalayaan ng mga Pilipino. Tayong taong bayan, ginigipit yung ating karapatan at ating kalayaan somehow. Yun po yung pagkakaunawa ko pag sinabing may umiiral na de facto martial law. Para po sa akin, yung sinabi po ni Congressman Leandro Lebiste, isang malaking kasinungalingan or panilin lang or siguro pananakot. Kasi hindi po totoo yan. Kung meron pong umiiral na de facto martial law or martial law ngayon na hindi diniklara, edi hindi na po tayo pare-pareho nakapagsalita at hindi na po makapaglabas ng statement si Congressman Lebiste ng kanyang mga sinabi dyan. Kung makapaglabas man siya ng statement, after niya maglabas ng ganyang statement na against sa gobyerno, huhulihin na po yan ng militar or ipakukulong na po yan. No? Sa nakikita po natin, yung kampo nga po ng mga DDS, wala pong preno sa mga sinasabi nila sa presidente, sa gobyerno. At yung mga DDS vloggers, nakakapagsalita naman, nakakapag-vlog. Kung may umiiral na de facto martial law, si Kiko Barsaga at saka yan po si Congressman Lebiste, ay talagang ipakukulong na po yan. So, hindi po totoo mga kababayan. Isa pa, kung may umiiral na de facto martial law, hindi kayo makakapagsampa ng impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos Jr. Pero nakakapagsampa naman kayo ng impeachment, di ba? Yung mga grupo na nagsampa, ilan ba yung isinampa? 3. So, kung may martial law ngayon, hindi uubra yan. After nyo siguro nagpaplano pa lang kayo magsampa ng impeachment complaint kay PBBM, ay hinuli na kayo at ikinulong. No? So napaka-irresponsible naman ng ganitong pahayag or statement kasi maaring magdulot yan ng pagkatakot, pagkalito sa ating mga Pilipino or maaring para po sa akin panilin lang or kasinungalingan. Yan po ay isang kahangalan. No? Pwede siguro natin sabihin kahangalan. Hindi po totoo yan. Kasi kung may martial law or de facto martial law, walang social media. Walang pahayagan. Baka pinasara na po ang batasang pambansa, walang kongreso, walang senate, walang House of Representatives at lahat ng desisyon ay manggagaling sa pangulo. Walang ipapasang batas, lahat ng ipag-uutos ay galing sa presidential decree. Wala naman pong ganun mga kababayan. As a matter of fact, nakakapagsampa nga kayo ng impeachment complaint kay PBBM. At kung ano-anong batikos, salita, pagmumura, pang-iinsulto, ang ginagawa nyo sa admin at kay PBBM. Hindi siya personally, no? Pero yung nasa kampo po ng mga DDS, no? Yung mga vloggers nila, yung mga kilalang personalidad sa kanilang kampo, kung ano-ano pang sinasabi. Hindi po ba mga kababayan? Ngayon, kung kayo man ay nasasampahan ng kaso dahil may mali din kayong ginawa, hindi naman pwedeng kuda lang kayo ng kuda sa social media or sa publiko or sa media. Kung mali na yung sinasabi nyo at nakakapanira na kayo, natural lang na sasampahan kayo ng kaso. Pero hindi dahil may umiiral na martial law. Ngayon, kung alam nyo na wala kayong ginawang mali sa pagsasalita nyo, di labanan nyo sa korte. Patunayan nyo sa korte na tama kayo at inosente kayo. Ganun lang yun.
Binibigyan pa nga kayo ng due process eh. Sinasampahan ng kaso eh. At hindi naman si PBBM ang nagsampa ng kaso niyan. Hindi naman yung gobyerno. Hindi na nga, Diyos mio Marimar, mga kababayan, ang daming mga sinabi patungkol sa first couple, sa first family, sa gobyerno, sa admin. Ang daming sinabi, may pinatulan ba si PBBM kahit isa sa mga sinabi? Sa kanya? Sa kanilang mag-asawa? Meron ba silang sinampahan ng kaso? Wala, di ba mga kababayan? Kung sinampahan man ng kaso si Barsaga ni Enrique Razon, ay dahil may ginawa si Barsaga, may sinabi si Barsaga kay Enrique Razon. Eh nag-apologize na nga si Barsaga eh. So may parang in a way, may admission na mali yung ginawa niya. Tapos ito si Libiste, kung meron ka mga kinakaharap ngayon na parang battle sa gobyerno, sa DOE na parang sa pagkakaalam ko pinagmumulta siya ng 24 billion pesos, ay dahil may nakita silang ginawa mong mali patungkol dun sa franchise na ipinagkaloob sa'yo ng Kongreso. Ngayon, kung nasa tama ka at alam mo nga wala kang ginawang mali or illegal, pwede mo namang labanan yan. No? Legal battle yan. Hindi yan resulta ng umiiral na de facto martial law or hindi yan resulta ng umiiral na martial law. Pwede binibigyan kayo ng kakayahan, karapatan, at kalayaan labanan ang mga kasong isinasampa sa inyo. Hindi kayo ginigipit. Binibigyan kayo ng karapatang magsalita. Kaso pag ang pagsasalita nyo ay unconstitutional na or labag na rin sa karapatan ng ibang tao or labag sa batas, eh sasampahan kayo ng kaso. Sasampahan kayo ng complaint at pananagutin kayo. Ngayon kung kayo ay kumpiyansa na wala kayong ginawa, eh di labanan nyo. At the end of the day, kung kayo inosente, malalaman ng totoo na kayo inosente. Malalaman ng taong bayan. Ganun lang yun. Eh, ang problema kasi, ikaw, Congressman Leandro Libiste at saka si Barsaga, ang dami niyong kuda. Pero hanggang ngayon, wala pa rin kayong big deal na napatunayan para sa mga Pilipino. Ang dami mong kuda, Congressman Leandro Libiste. Pero meron ka naman palang sabit, no? Pwede ba natin tawaging sabit yun? Or parang meron ka naman palang atraso, siguro, no? Sa DOE, sa gobyerno, dahil nga dun sa sinasabing ginawa mo sa prangkisang ipinagkaloob sa'yo. So kaya na nauumay sa'yo yung mga tao, imbis na nagiging hero ka, nagmukha ka lang pabida-bida or bida-bida at nang iintriga. Imbis na, kasi dapat ginawa nyo ng tama. At ngayon, kung kayo ay kukuda, siguraduhin nyo sa sarili nyo na may integrity at credibility kayo, na may karapatang kayong mambatikos ng ibang tiwali, na walang maipupuna sa inyo, or walang maibabato sa inyo, or walang baho kayo na mabubulat-lat. Eh kaso meron din eh. Kaya ako mga kababayan, ang talagang para po sa akin na may credibility na magsampa ng mga kaso at magpanagot sa mga tiwali, si Trillanes. Kasi siya po, wala po talagang maibabato sa kanya, walang bahid yung mama eh. Kaya siya talaga, kahit ang dami niyang sinasampahan ng kaso, may pinakukulong siya, may nagtatago na dahil sa kanya, hindi siya maipakulong, hindi siya masampahan ng kaso kasi wala nga pong makita kay Senator Trillanes na maling ginawa niya. On the other hand, itong sila Barsaga, si Congressman Libiste, may kanya-kanyang maling ginawa din pala. Si Barsaga, nagdi-display ng pera niya sa social media. Si Congressman Libiste, meron palang atraso or sabit sa DOE or sa gobyerno dahil dun sa prangkisa. Si Barsaga, kuda ng kuda, sumobra naman, puro paratang, puro akusasyon. Hindi naman pinapatunayan, wala naman pinapakitang ebidensya, kaya iyan, siya yung nasampahan ng kaso. Ngayon, kapag kayong kinasuhan at kayo pinapanagot sa mga maling ginagawa nyo, ang tingin nyo sa sarili nyo ay inaapi, biktima, ginigipit, at papalabasin nyo sa taong bayan, sa publiko na may de facto martial law na umiiral. Grabe namang kalokohan yan at kasinungalingan. Grabe namang panlilinlang yan. Hindi po ba mga kababayan? Lahat kayo sa kampo ng mga Duterte at ng mga DDS, nasasabi nyo pa rin ang gusto nyo sabihin. Kaso, hindi naman din papayagan ng mga tao o ng mga otoridad na kayo kumuda ng kumuda kung mali na yung kinukuda nyo, kung naninira na, kung paninira na ang dating. Kasi wala namang pinapakitang ebidensya. Or wala naman napatunayan, ang tagal ng kumukuda. Mabuti pa nga si Senator Trillanes, may naipakulong na, may napanagot na. Tapos, sa kampo ng mga DDS, sa mga Duterte, may mga kaalyado din sila na may sabit at merong kinasasangkotang katiwalian, hindi nyo naman ma-call out. So, nakikita dito yung bias nyo, yung hindi nyo pagiging patas.
Kaya ang dating parang namumuliti ka ng iintriga, and then kapag pinapanagot dahil mali na yung mga sinasabi or meron naman din pala kayong mga atraso, papanagutin kayo sa atraso nyo, ang feeling nyo may umiiral na martial law. Walang ganun. Pare-pareho pa nga tayong nakakapagsalita eh. Yun na nga lang Sir Jack Argota kung ano-anong sinasabi kay PBBM sa First Lady. At sa mga hindi niya kaalyado, ang dami nilang sinasabi, yung kampo ng mga DDS vloggers, ang dami nilang kuda. Ang dami nilang sinasabi, pero malaya naman silang nakapagsalita. Hindi po ba mga kababayan? So wala pong de facto martial law. Huwag niyong linlangin or lokohin ng mga taong bayan. Huwag niyong takutin at huwag niyong lituhin. Walang de facto martial law na umiiral. Feeling niyo lang yun kasi meron kayong mga atrasong pinapanagot kayo. Or may mga mali kayong ginawa na ngayon ay ginagawa ng aksyon para kayo managot. Hindi kasi pa pwede na kumuda na lang ng kumuda. Mali na pala yung kinukuda. Yan, si Barsaga. I think, two criminal charges ang kinakaharap niya and then another ethics complaint. Baka matanggal na siya sa pagka-congressman. No? Ito naman si Congressman Leandro Lebiste, meron naman din palang mga atraso. Kaya ang hirap, no? Parang pare-pareho naman pala kayo eh. Hindi po ba mga kababayan? Pero uulitin ko po, walang umiiral na de facto martial law. Huwag po tayo maniwala sa ganun. No? Yan na naman eh. Yung sinasabi, parang yung mga kuda ng mga mga propagandista ng China na sinasabi, gigerahin, magkakagera, bla bla bla. Pananakot, warmongering, fearmongering, para yung mga tao matakot or magalit, para ma-serve or matupad yung kanilang mga kagustuhan, yung kanilang mga interes. Hindi na po uubra yan. Yung mga tao ay nag-iisip na at nakikinig din sa ibang tao na nagpapaliwanag or kumukontra sa mga maling ipinakakalat sa social media or sa publiko. Hindi po totoo na may de facto martial law. Dahil kung may de facto martial law, walang DDS na makakapagsalita ngayon. Baka kami, kakamping or loyalist, kahit kami, baka hindi kami makapagsalita. At hindi kayo makakapagsampa ng impeachment complaint laban kay PBBM kung may de facto martial law. Walang uubrang ganun. Pero dahil nagagawa pa rin ang mga nagagawa, ang mga bagay-bagay, wala pong martial law, walang de facto martial law. So yun lang mga kababayan, no? Sana naman, imbes na gumawa kayo ng drama or magpaawa or magpa-victim na mag-pretend kayo na kayo ginigipit, sagutin nyo na lang ang mga akusasyon sa inyo. Patunayan nyo na lang ang mga akusasyon nyo sa ibang tao at harapin nyo na lamang ang mga kaso, mga complaint or mga pagpapamulta na ipinataw sa inyo. No? Yun na lamang. Labanan nyo. Kung totoong kayo ang tama, maayos, at kayo ang totoong totoo, kayo ang mananalo dyan. Tignan nyo si Senator De Lima, kahit sobrang ginipet sa loob ng halos 7 years, pinatunayan niya na siya ang tama at totoo, na siya'y inosente. Dapat ganun din kayo, kung totoong inosente din kayo. Yun lang, no? Kung meron din naman kayong tinatago na alam nyo na ginawa nyo mali, ay mahihirapan kayo. Magkakaproblema talaga kayo. So yun lang mga kababayan, wag po tayong basta maniwala sa mga kinukuda ng mga tao, lalo na kung wala namang patunay or walang basihan. Salamat po sa panonood.